May nakapagtanong po sa akin, saan daw po ba mas magandang mangutang? Sa bangko, sa financing, or sa lending? Well, ang sagot ko dyan is depende ho sa inyo, depende sa pangangailangan nyo, depende kung gano'n nyo siya kailangan. Una po, sa bangko, kung malaki talaga ang kailangan ninyo, di naman kayo gano'n nagmamadali, punta ho kayo sa bangko kasi sila ho, kaya kayong bigyan ng malaki, no? For as low as 30 to 2 million, kaya kayong bigyan yan. And very competitive ang interest rate, no? Yun nga lang, may katagalan kasi magbibigay kayo ng dokumento ron, no? Mag-a-apply kayo sa kanila on-site. May online din naman sila. Masi-CCI kayo dyan, no? So yun yung sa bangko. Tapos sa financing din, almost the same naman siya ng bangko. Kaya lang medyo may kadalian lang ng konti yung yung proseso, medyo may kaigsian, no? Apply ka rin sa kanila, no? Pwede rin siyang online, pwedeng on-site. Hihingan ka ng requirements, no? At i-CCI ka din, no? Tapos both yon, financing tsaka bangko, I think they require it's either post-dated check or auto-deduction. Tapos may mga bangko pa nga, alam ko, nag-require na dapat depositor ka dun sa bangko na yun, no? So yun yung sa dalawa. Ngayon sa lending, may dalawang klase yan, okay? Yung online lending tsaka traditional lending. Punta tayo sa traditional lending. Sa traditional lending, kalimitan kasi yan, lahat naman meron ng online application. Sa traditional lending, ganun din, halos parehas din sa bangko tsaka sa financing, pero medyo may kadalian ng konti doon sa traditional lending. Puro mga 3 to 5 days mayroon ng result yan, no? Tapos sa online lending naman, dalawang klase din siya, yung app-based at saka web-based. Punta tayo sa app-based. Yung app-based, da-download nyo sa Play Store. Tapos magre-register kayo, bibigyan nyo siya ng access sa location, photos, videos, tsaka contacts. Tapos i-fill out ka na. Pag binigyan mo na access, fill out ka na. Tapos maghihingi yata sila ng ID. Isang ID lang ang hinihingi nila. Then, nantay ka lang ng couple of minutes. Ako, the experience ko, 20 minutes lumabas na yung proceeds, no? Tapos i-email nila yung repayment instruction. Yun lang ang masakit doon, hindi nila na-explain yung Tapos sa web-based naman, punta ka sa website, register ka, fill out may application, tapos may tatawag sa inyan, manghihingi ng documents, no? Tapos tatawag sa mga kung sino mga dapat tawagan. Tapos couple of minutes din, minsan pinakamatagal na siguro sa araw, bibigay na yung proceeds, no? Tapos ang kagandahan dyan, ini-explain nila, pareha sila ng traditional lending, financing, tsaka bangko. Ini-explain nila, tatanggapin mo ba yung pera, no? Sang-ayon ka ba dun sa binili na interest rate, no? Explain po nila lahat yun. So, tapos pagka pumayag kayo, yun, bibigay na nila yung proceeds mo. So ang sa akin lang dyan, in short, kailangan mo talaga is pag-aralan nyo pong maigi kung saan nyo ba gustong mangutang, gano'n nyo ba kailangan at gano'n mo kalaki yung kailangan. Importante kasi yun, kasi kung kailangan nyo talaga pera, punta kayo sa online lending. Kaya lang, medyo yun nga, mataas talaga ang interest nila, kasi yung convenience ang binayaran nyo, kasi mabilisan nyo. Tapos kung hindi nyo naman talaga ganun kakailangan pa, no? At malaking kailangan nyo, punta ko kayo sa
financing o sa bangko. Hindi naman ganun kalaki sa traditional lending. Nasa sa inyo po yan. Pero ang lagi kong sinasabi is, pag-aralan nyo pong maigi. Make sure po na alam nyo yung pinapasok. Alam nyo kung magkano amortization, magkano ilan yung ilang percent ang interest, may penalty ba yan, may processing fee ba yan, kailan ang simula, kailan mag-i-end, ang term, yung mga ganong klase po ng detalye. Napaka-importante ho yan bago nyo pasok. Kasi obligasyon ho yan eh. For example, kung kukunin nyo yan ng 1 year yung obligasyon. So, kailangan pinag-aaralan talaga. So, I hope meron po kayong natutunan ngayong araw. No? Maraming salamat po sa panonood. Yun lang.